Brad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat. Dito nagkakagulan na naman natin mga alaga dahil oras na ng pagkain nila. Ayan, napakain na natin ngayon. Ayan yung mga alaga natin manok. Ayan, nakikisalo na sila. Badan! Up! Sige. Napakain muna natin yung inahin natin mga ito ating anin na inahin. So, yung ating mga manok, kaya sila kaya nasisiglayin na yung ating mga alagang manok dahil pag kumain yung ating mga alagang baboy, nakikisabay sila. Pati aso, ayan, ang ating silver blacky, yung pabo natin. Dito sa ating mga inahin na to, bali tigit-tigisan takal sila. Okay na to mga kabrad. Kung mapapansin nyo mga kabrad, wala nang nabawasan na yung ating mga pinapakain, kumukha ng mga bibi natin dahil yung iba na ibenta na natin, natira na lang natin dito itong isang bakakon to. Hey. Nakakagulo. Parang piyesta. Pati yung ating dalawang rito, sinaluhan nung mga kabrad yung ating mga alaga doon. Nakikisalo dun sa ating mga inahin. Ito, mukha nito. Yung iba naman, mga kabrad, dito. Yan. Ating mga bibi. Si Joel naman ngayon ang nagpakain ng ating mga native. Ako na nagpakain dito sa ating mga ito mga kabrad, yung pinapakain dito may sapal ng tahuyan. Yan. Ano pag kulit? Pente lang. Kasi si Joel nagpiprepare pa ng pagkain nila. Kasi alas 5 na tayo nakapunta rito. Bumili pa tayo ng pagkain nila. Gutom na rin. Ito. Nagtimpla ka ba dyan? Manok ko pa. Dito wala na yung mga bibi natin. Yan. Tapos mga kabrad, isang maganda pa rito ngayon, namisa na yung ating bibi na nandyan.
Ito, ano sana. Ito ay nalagyan ni Joel sa brooder. Ito. Ayan. Ayan, may itlog pa rin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ayan, meron tayong 12 piraso na duckling. Ito mga kapatid. Ito ng atin namang plymouth chicken. Okay, andito sila. Ito mga kabrad, nilagyan natin dito ng ipa. Meron pa tayo kasi natirang ipa rito na yan. Ganyan. Yung ating heritage chicken na pararamihin natin. Ayan na sila. Lagyan lang natin ng ipa para ano. Kaya sabi ko kay Joel paanohin. Ay, huwag ka dyan. Hindi muna natin sila sinasama dito sa ating mga ano, dahil yan ang pangingitlogin natin. Siguro pagka yan yung mga nangingitlog na, iano naman natin yung ating incubator, yung setup natin. Magtitimpla pa lang si Joel ang pagkain nila dahil nga hinapon tayo. Tatay nga ang mga na ito. So wait lang kayo, wait. Diyan, tumunta kaya. Okay. Dito naman sigla rin, sigla yung 7, 10. Kaya mga kabrad, ngayon marami tayo mga native na baboy na kung lalo na kung mabubuhay pa itong asyon natin dito. Sigla naman ito yung ating sita. Ayan. Tapos ito, posible nabulog na rin ito ng ating bulugan. Tapos yun. Ayan mga kabrad, medyo pagod lang siyempre. Talagang ganun, tsaga lang at tiis. Di pa namin naharap ni Joel yung ating Madre de Agua. Di pa. So ngayon okay na. Napakain na natin mga kabrad yung ating mga nihin. Si Joel naman nagagayak pa para doon sa mga native. Pagka inabutan ko dito si Joel na hindi pa napapakain. Pero ang oras talaga napakain dito ni Joel mga 4 pa lang. Kaya lang na-late tayo dahil galing pa tayo sa trabaho, bumili pa tayo ng pigs. Kaya hapon na, kaya alas 5 pasado na natin silang napakain. Pagka ganon, ako na nagpapakain dito sa mga puti at siya na dun sa mga native at saka dun sa mga manok natin. Kaya natin mga kabrad ay matataba ngayon dahil ganyan sila. Sumasabay sila sa pagkain ng ating mga alagang baboy. Ayan. Mga kamakain nandun. Ayan. Ito pati yung ating pabo. Ayan. Pati ating pabo. Ayan. Nakikisabay din doon. Kaya malaki na itulong mga kabrad ng ating binentang mga bibi. Dahil nakabili tayo ulit na panibagong cage. Ito naman yung ating manok na mahalimhim. Yan. So ayun nga mga kabrad, napakain na natin yung ating mga alagang baboy, ating mga alagang manok, pati na rin yung ating mga pabo, saka yung ibang bibi natin. At yun nga, meron tayong bagong pisado na bibi. Sana nga mabuhay na yun at para dumami uli ang ating mga alagang bibi mga kabrad.
At syempre napakain na rin ni Joel yung ating mga native pig. Kaya muli, mga brad,